Breaking news mga kababayan, Kim Jong-un bababa na sa pwesto. Isang teenager, yan ang susunod na papalit sa pwesto ni North Korean leader Kim Jong-un at ang pangalan niya Kim Joo-hae, ang 13 anyos na anak ni Kim Jong-un. Siya ang batang babae na nakatayo sa tabi ng ballistic missile habang pinapanood ang test launch nito. Napapaligiran ng mga general na naka-full uniform at sumasaludo sa kanya. Posibleng siya na ang humalili sa kanyang ama dahil sa North Korea, ang kapangyarihan ay ipinapasa na parang isang pamana ng pamilya. Malinaw ang mensahe ng mga public appearance ni Kim Joo-hae at naniniwala ang South Korean intelligence na siya na nga ang magmamana ng kapangyarihan. Sa edad na 13 anyos, sumasama na siya sa mga on-site inspection at nagbibigay na rin ng sarili niyang opinyon sa ilang mga pulisiya. May ilang mga mambabatas din sa South Korea ang nagsabi na nagbibigay na siya ng input sa mga pulisiya ng kanilang estado. Kung titingnan natin, lalong nagiging prominente ang presensya ng anak ni Kim sa loob ng bansa at nagbibigay na rin siya ng direktang opinyon sa ilang mga polisiya habang nagsasagawa ng on-site inspections. Pwede nating sabihin na medyo kakaiba ang ginagamit na paglalarawan sa kanya. Siya ay nasa yugto na daw ng pagiging internally appointed successor, kumpara dun sa dating tawag na nag-aaral pa lamang bilang kahalili. Pero sino nga ba si Kim Jong-hae? Ang binansagang lovely child, dear child at kamakailan lang ay respected child ng North Korea. Sa loob ng maraming taon, walang nakakaalam na siya ay umiiral. At ang unang beses na lumabas siya ay hindi pa inaasahan, kung saan kinalong siya ni dating NBA star Dennis Rodman nang bumisita ito sa Pyongyang noong 2013. Mula noon, hindi na siya nakita sa kamera hanggang noong 2022. Noong 2022, isang batang babae ang lumabas sa North Korean State Television. Hawak ang kamay ni Kim Jong-un at nakatayo sa tabi ng isang intercontinental ballistic missile. Mula noon ay naging madalas na ang kanyang public appearance sa mga military parade, missile test, mga handaan kasama ang mga general at pagbisita sa Kumsusan Palace kung saan nakaburol ang kanyang lolo at great-grandfather. Nakita pa siyang bumababa mula sa armored train ni Kim. May mga larawan na hindi na naglalakad ang batang ito sa likuran ng kanyang ama, kung minsan pa nga ay nauuna pa siya dito. At sa North Korea, hindi basta-basta ang mga ganitong kuha, may kahulugan ito. Ayon sa South Korean intelligence, matagal nang sinasanay sa kanyang magiging papel ang batang si Kim Joo-hae. At ngayon nga ay formal na siyang itinalaga bilang tagapagmana ng kanyang ama. Pero ang tanong ng marami, bakit napakaaga ng pagtatalaga sa kanya? 40 years old pa lang si Kim Jong-un at mukhang wala naman siyang malubhang sakit. Bakit parang nagmamadali siya? Ang North Korea ay isang dictatorship. Pinamumunuan ito ng pamilyang Kim mula pa noong 1948. Una ay si Kim Il-sung, pagkatapos ay ang kanyang anak na si Kim Jong-il at pagkatapos ay si Kim Jong-un na siyang kasalukuyang leader. 3 henerasyon na ang namuno sa bansa at nananatili pa rin ang rehimen dahil sa tinatawag nilang sagradong dugo. Ibig sabihin, isang Kim lang ang pwedeng mamuno sa bansa. Sa maagang pagpapakilala kay Joo-hae, 3 bagay ang ginawa ni Kim. Una, ginagawa na niyang normal ang presensya nito. Pangalawa, inihahanda na niya ang mindset ng mga elite sa North Korea. At ikatlo, sinisigurado niya na magpapatuloy ang kanyang dinastiya. Kung may mangyari man sa kanya ng biglaan, walang magiging power vacuum. Magpapatuloy pa rin ang dugo ng pamilya. Bilang isang kabataan na anak ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo, may kakayahan si Joo-hae na magkaroon ng mararangyang damit at masasarap na pagkain. Mayroon siyang mga karanasan na bihira sa mga pangkaraniwang bata. Kung ang ibang bata sa kanyang edad ay naglalaro, nag-aaral at gumagawa ng homework, si Kim Joo-hae ay nagsasagawa ng mga inspeksyon sa mga intercontinental ballistic missiles, umuupo sa mga front row ng military parades, at nagpapalitrato sa tabi ng isa sa paranoy kong leader sa mundo.
Pero hindi maikakaila na limitado ang kilos ng mga taong nasa ganitong sitwasyon. Hindi gaya ng ibang mga bata, limitado lamang sa Russia at China ang kanyang pagbiyahe sa mundo. Hindi siya pwedeng makipag-usap sa kahit na sinong gusto niyang makausap at hindi rin niya pwedeng kainin kung ano ang gusto niyang kainin. Bukod dito, hindi rin malayo na maging delikado ang buhay niya sa mga assassination plot lalo't siya ang pinakamalapit sa kapangyarihan kasunod ng kanyang ama. Marami ang naniniwala sa North Korea na posibleng may anak na lalaki si Kim Jong-un pero hindi pa ito ipinapakilala. Kung meron man, posibleng mayroon itong problema sa kalusugan o posible din naman na wala talaga siyang anak na lalaki. Pero batay sa mga impormasyon, mayroon pang 2 anak si Kim Jong-un at si Ju-ae ang pangalawa sa kanila. Pero si Ju-ae lang din ang tila pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Marami din ang nagtataka kung paanong nananatili sa kapangyarihan ng matagal na panahon ang dinastiyang Kim. Sa buong mundo, napakarami ng lider ng rehimen ang bumagsak. May mga lider na tuluyang nawawala sa kapangyarihan at hindi minamana ng kanilang pamilya sa oras na mapatalsik sila sa pwesto o mamatay. Pero ang pamilyang Kim ay nananatili kahit pa patuloy na naghihirap ang mga North Koreans. Paano nila ito nagagawa? Naniniwala ang mga eksperto na may 4 na dahilan kung bakit nananatili pa rin ang dinastiyang Kim sa loob ng mahabang panahon. Una, brutal na panunupil. Habang maaga ay dinudurog na agad ng rehimen ang anumang pagtutol. Isang halimbawa nito ay ang pagpatay sa tiyuhin ni Kim Jong-un na si Jang Song-taek noong 2013. Inakusahan ito ng paghihimagsik at pagtatangkang agawin ang kapangyarihan. Kaya't pinatalsik muna ito sa pwesto at saka ibinigay sa hukuman. Ipinapatay siya noong December 12, 2013. Daan-daang opisyal ng bansa ang tila na brainwash sa pagdaan ng mga taon. Krimen ding maituturing ang mga reactionary speech. Kahit mga simpleng pagreklamo laban sa rehimen ay posible ng ikamatay. Ikalawang dahilan ay military control. May 1.3 milyon na aktibong sundalo ang North Korea. Yan ay 5% ng kanilang kabuuang populasyon. Ibinabaon sa isip ng mga sundalong ito ang katapatan sa pamilya Kim. Ang militar ang gulugod ng rehimen. Kapag kontrolado mo ang militar, kontrolado mo rin ang buong bansa. Ikatlo ay ang mga sandatang nuklear. Pinaniniwala ang may nuclear weapon ang Hilagang Korea at ito ang nagsisilbing panangga laban sa pananakop ng mga dayuhang kapangyarihan. Pinipigilan nito ang pagbabago ng rehimen mula sa labas. Ika-4 ay ang isolation at indoctrination. Mula pagkabata, itinuturo na sa mga North Korea na sagrado ang pamilya Kim. Ang mundo sa labas ng bansa ay kaaway. Normal lang din ang maging mahirap. Bawal ang malayang pag-iisip. Kontrolado ang media at mahigpit ang internet restriction. Bagaman may mga pagkakataon na tinangka ng i-assassinate si Kim Jong-un, maswerteng nakakaligtas pa rin ito. Kaya napakalaki talaga ng kanyang security. Pero marami ang nagtatanong, posible na kayang magbago ang North Korea sa ilalim ng batang leader na si Kim Ju-ae? Kung pagbabatayan ang kasaysayan, posibleng wala pa rin itong pinagkaiba sa kanyang ama. 14 anyos lang din noon si Kim Jong-un nang siya ay humalili sa kanyang ama. Nakapag-aral pa siya sa kanluran kaya marami ang umaasa na may malaking pagbabago sa ilalim ng kanyang pamumuno. Pero hindi iyon nangyari. Kaya posibleng ang susunod na Kim ay maging tagapangalaga lang din ng sistemang iniwan ng kanyang ama. Pero dapat ding tandaan na hindi lahat ng kapangyarihan sa bansang North Korea ay hawak ng pamilya Kim. Gaya sa medieval Europe, uso din ang kasal sa mga prominente at elite na pamilya sa North Korea bilang isa sa mga paraan ng pagbabahagi ng kapangyarihan sa iba. Darating din ang araw na posibleng maikasal si Kim Ju-ae para mapanatili ang ugnayan ng mga makapangyarihang pamilya sa politika. Nakatingin ngayon ang buong South Korean intelligence kung dadalo si Kim Ju-ae sa gaganaping pagpupulong ng ruling party na Workers' Party. Yan ay sa huling bahagi ng Pebrero ngayong taon. At kung bibigyan ba siya ng anumang posisyon o titulo sa pagpupulong na ito. Kapag nangyari yon, yun na ang magsisilbing de facto confirmation ng pagiging tagapagmana niya. Nangangahulugan din ito na formal na siyang ipinapasok sa power structure ng North Korea. Ang pagpupulong ng Workers' Party ang siyang magtatakda ng mga pangunahing polisiya na ipatutupad sa susunod na taon para sa ekonomiya,
foreign policy at defense ng North Korea. Pero hindi si Kim Joo-a ang kauna-unahang babaeng miyembro ng pamilya Kim na nagkaroon ng international recognition. Ang kanyang tiya na kapatid ng kanyang ama na si Kim Yo-jong ay nagkaroon din ng mataas na posisyon sa rehimen mula pa noong 2011. Nang mamatay kasi ang kanilang amang si Kim Jong-il, sinasabing siya ang pansamantalang humalili dito bago mapa sa kamay ni Kim Jong-un ang kapangyarihan. Nakilala si Yo-jong nang bumisita siya sa South Korea at nakilala si dating South Korean President Moon Jae-in. Kasama din siya sa pagbisita ng kanyang kapatid sa China kung saan nakamayan niya si Pangulong Xi Jinping. Sinalubong din niya si Pangulong Donald Trump nang bumisita ito sa Singapore noong kanyang unang termino. Isinama din siya sa Russia kung saan nakilala niya ng personal si Pangulong Vladimir Putin. Itinalaga din si Yo-jong bilang nominal head ng Pyongyang's Propaganda and Agitation Department at kilala siya sa kanyang matatapang at tuwirang mga pahayag laban sa South Korea. Naaalaala pa namin ang lahat ng mga ginawa ng konserbatibong partido sa South Korea, kung gaano sila kasama at kung paanong mas masahol pa sila kaysa sa mga taong walang kwenta. Mas mababa pa sa mga hayop. At sila pa ang nangunguna sa pagpapadala ng mga basurang bagay. Siya ang nagsisilbing tagapagdala ng mensahe sa South. Kahit babae siya, naniniwala ako na ang paraan ng paghahatid niya ng mga importanteng mensahe sa militar, gaya halimbawa ng pagsasabing, gusto kong pasabugin ang Inter-Korean Liaison Office. Yan ay isa sa mga paraan para mabuo ang imahe ng isang leader na may dugong Mount Baekdu. At hindi yan nakabatay sa kasarian. Noong September 2021, itinaas si Yo-jong sa pinakamataas na decision-making body ng bansa na nagpapatibay sa kanyang posisyon bilang de facto number 2. Ayon sa mga political experts, sinadya daw talaga ang pag-angat ni Yo-jong sa kapangyarihan. Kung sakali kasi na may mangyari kay Kim Jong-un, si Yo-jong ang inaasahang proprotekta sa kanya at sa kanyang pamilya. Dahil sa laki ng tiwala ni Kim Jong-un sa kanyang kapatid na babae. Kilala din si Yo-jong bilang capable, intelligent at paboritong anak ni Kim Jong-il. Sa katunayan, mayroon noon na bali-balita kung saan kinausap ni Kim Jong-il ang chef ng kanilang palasyo. At sinabi niya dito na kung lalaki lang daw si Kim Yo-jong, malamang ay hindi si Kim Jong-un ang pinuno ng North Korea ngayon. Nang mga panahong yon ay bata pa si Joo-a at nasa elementary pa lang ito. Technically, wala pa itong kayang gawin noon. Ngayong 13 anyos na si Joo-a. Nararamdaman ng kanyang ama na kaya na nitong matuto sa mga bagay na may kinalaman sa pamumuno. Sa edad na 40 anyos, naniniwala si Kim Jong-un na sapat pa ang panahon para sa kanya para turuan ang kanyang anak. Pero hindi ito nangangahulugan na inaalisan na ng kapangyarihan o importansya si Yo-jong. Posibleng manatili pa rin siya bilang isang mahalagang tao sa rehimen pero mas nasa likod ng tabing ang kanyang mga role na dapat gampanan. Gaya halimbawa ng pagiging tagapayo, mentor, guardian ng first family at ng dynasty. Bilang si Joo-a ang anak at siya ang gusto ni Kim Jong-un na humalili sa pwesto, kailangang maging less visible si Yo-jong at ituon ang spotlight sa kanyang pamangkin. Baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel, kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan nito. Maraming salamat po mga ka-blessed.